laban kay Martin Romualdez. Ayun. Oh, ano po yung sinabi dito? Ito malinaw to. Although, syempre, kailangan pang palalimin. Ang unang sinabi dito, yung mismong budget process. Klaro ho yun. Pinirmahan nila, may papel yun, may unprogrammed funds, official documents. Ang pangalawang sinabi niya, yung salita ni Saldico. Klaro ho yun. Dahil si Saldico mismo nagsalita, and they're taking it as evidence, at natutuwa ako na tinanggap lang ebidensya, yung kay Saldico. Bakit to klaro yun? Personal knowledge. Yeah, similar to probably a by boss, di ba? Tama po. Kung talagang matagal nang minamanmanan or may reklamo itong establishment na ito. But madali naman po yun kasi ngayon meron ng mga body cam eh. Right. So, yung kanilang informant, kung totoong may prostitution dyan, simple lang gagawin yan, di ba? You wear a body cam, tapos go transact, pag pumayag, nagbayad ka, and then dideliveran ka ng babae sa kwarto, may prostitution yan. So, right there and then, But the mere fact na nandun yung mga ladies sa loob ng restaurant entertaining itong mga clients, may mga beer or probably wine, kwentuhan, may human trafficking na ba doon? not necessarily, kasi restaurant nga siya. Ang human trafficking dyan, sa prostitution kasi, is that you're selling sex. Ano? Yung katawan ng mga babae ang nilalako. Oh, yun ha? Hindi pagkain at beer. Hindi porket may video okay room at nagkakantahan kayo doon, at merong mga nag-e-entertain na guests, ibig sabihin may prostitution agad. No? So you have to establish na meron munang actual na talagang may binebenta mga babae doon for sex. That is prostitution. So kung video ko yan tapos nagsasasayaw yung babae sa harap. Hindi bawal sumayaw, di ba? Wala pang batas. Hindi, sinasabi ko lang kasi baka mamaya yun yung mga context already na pumapasok sa isipan ng mga babae, no, na mga listeners natin. Yeah, I think ang konteksto kasi na sinasabi nila dito, parang sex den nga ito eh. Di ba? It's a sex den. So dapat ang ma-establish dito, there is sexual intercourse doon sa mga happening inside. Mga paying patrons All right. nagbabayad sila to have sex. Okay. So, para magkaroon ka ng prostitution doon. Okay. And therefore, kaya ngayon nasabi, may na-mention si Attorney Mike, about the timing, of filing this. Kasi kung talagang dati na ito nangyayari, pwede naman right there and then, nang huli na. Pero kailangan talaga magkaroon ng, coverage na ni-raid, no? Ni-raid, tapos, and then, liwanagin ko rin na yung sinabi nga ni Attorney Mike Operario, no? Kapag ikaw yung may-ari ng building, okay? Mag-a-apply ka ng business permit, no? To operate that building. May isa ka pang permit na kailangang applyan kung ikaw ay magpapaupa. That's a different business permit. It is a lessor's permit. Iba rin yung permit ng kukuha nung tenant mo. Lessee's permit naman yon. So, liwanagin lang natin, that's the reason why pinopoint out yun ni Attorney Mike, kasi doon sa nangyari sa establishment ni Mrs. Defensor, you have to establish, siya rin talaga ang may-ari nung business na yon. Okay, hindi po pwedeng kwento-kwento lang. Paano pag sinabi ng mga babae, hindi, si Mrs. Defensor ang may-ari? They have to just look first on the document. On the documents. Okay. Sino yung nakalista doon as the owner of the establishment. Kasi remember, pag hindi porkit akong may-ari ng building, doesn't mean na pwede kong pasukin yung establishment na yan anytime that I want. Ako bilang may-ari ng building, pwede akong kasuhan ng trespassing eh. Kasi umuupa siya doon eh. So hindi ko pwedeng pasukin yung bahay na kahit mga apartment, yung mga apartment building na yung may-ari, yung nagpapaupa sa'yo, hindi siya basta pwedeng pumasok kung ayaw mong papasukin at ikaw yung nagli-lease doon sa apartment. The same goes with business establishments. Based on the standards set in the contract, usually ang nilalagay lang dyan kung may mga safety inspection. Right. Pwede mong pasukin, mga maintenance, pwedeng pasukin ng may-ari. But on a day-to-day basis, hindi pwedeng para kang ikaw yung manager na nag-operate ng building, tapos ikaw lang may-ari ng gusali. Hindi po pwede yun. So in this particular case, I think kung iba ang may-ari, unlisted na may-ari ng business, siya ang in charge ng day-to-day operation yan. So, ang mga defensor, if they only own the building, hindi sila pwede maging liable for the operation of a business na wala silang personal na control at kaalaman. Okay. Kung may violation ng batas dyan, pananagutan niya nung may-ari nung business mismo.
hindi nung building. And I guess po hindi ba a diligent lessor, no? Would incorporate also a clause, hindi ba, a provision Yes. sa kanilang kontrata na dapat walang illegal, Apo. tama na activities na nangyayari doon. Okay? Tama po. Tama, oo. Yung mga standard yan eh. Illegal Standard, activities, oo. mga toxic substances, Right, mga dangerous oo. substances. Mm-mm. Usually nilalagay yan sa But that kontrata. would also shield now the lessor, tama? Yes, yes. That would shield, no? Dahil hindi naman talaga niya pinapayagan. Tama po. Okay. So, pag ganito hong Attorney Mike na high profile cases, paano natin maa-assure or anong dapat bantayan ng ordinaryong mamamayan para masabi na hindi biased ang nangyayaring investigation? Ano sa tingin nyo ang dapat na matyagan ng ating mga tagapakinig? Well, here's the thing about governance. Ano? Ang gobyerno kasi operates on the basis of trust. Ano? This is what you call the social contract theory. Okay. Na? Ganda nun social contract theory Yes. Between the government and the people. All Ano? right. Tayo ay nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. At ang understanding dyan is that the government will take care of us and protect our rights. Ay, Yung pakinggan nyo ito pinaka-basic mabuti yun, no? Importante ito. Sa political science yan, bakit tayo mayroong pamahalaan? Bakit tayo nagbabayad ng buwis? It is because of this social contract theory. Ano, although walang walang batas na nakasulat diyan. Ano? Oo. It is a concept in governance na may understanding dapat ang pamahalaan at ang mamamayan sa patuloy niyang pagbabayad ng buwis na ang karapatan ng mamamayan ay nirerespeto. That is why doon sa ating konstitusyon, nandoon yung Bill of Rights. That is the Correct. guarantee of the protection of our rights. Against who? Against the government. This is the protection of the people against the government. Kaya naandyan ang Bill of Rights. The basic na pinoprotection nandyan, tayong mga mamamayan, hindi po yung gobyerno. Ang Bill of Rights nandyan, parang protection po natin. This is our guarantee against the government. Bakit tayo kailangan protectionan against the government? Kasi once we turn over the reins of power in government, nasa kanya lahat ang kapangyarihan. And resources. Resources, yung pera, militar, police, lahat ng government agencies nasa kanya. And when the government decides na gamitin ko to against sa mamamayan ko, what can we do? It's only the law. It's only the Constitution. That is why yung right against unreasonable searches and seizures is guaranteed under the Constitution. Yan ang protection natin laban sa pamahalaan. Kaya lagi ko sinasabi doon sa vlog ko, mahirap makialam ang taong walang alam. Because sa panahon po na ito, when government is abusing yung ating mga karapatan, kung hindi mo alam yung karapatan mo, madali kang maloloko ng pamahalaan. They can manipulate the mainstream media, social media, and feed us with basura ng mga impormasyon to control the narrative and also yung mindset ng mga mamamayan. Ganitong ginagawa sa ating mga Pilipino sa kasalukuyan. Kaya makita nyo, even the mainstream media, silent sila sa mga issue ng katiwalian dito sa mga malalaking mga politiko sa bayan. Tapos, ang mga hina-highlight nila, yung mga, halimbawa na lang, yung 18 Marines, for example. Hindi ko sila except for Jessica Soho, wala akong nakitang ibang mainstream media outfit na nag-interview sa kanila. I mean, since Erap Strada's time, tsaka kay Gloria, this would have to be the biggest scoop sa lahat. Yung mga panahon na ito, mga siguro 1990s up to early 2000s, pag may ganitong klase ng scoop, nagkakagulo yung media niya. Diba? Yes, oo. Kanyang expose, ang sarap i-follow up nito, ang dami-dami mong pwedeng sundan. And then all of a sudden, we were met with dead silence. Cricket, sika nga, puro tunog ng puliglig ang naririnig natin sa mainstream media. Buti na lang, merong mga social media tayo, mga vloggers na patuloy na who filled in the void. Kasi alam niyo yung sa demokrasya, there are 4 estates of democracy. Yung pinapaliwanag ko lagi yan. The executive, legislative, the judiciary, at saka yung media. Ito yung 4 estates of democracy para tong pillars ng tahanan, para kang poste ng tahanan. Kailangan mo yung 4 na pillars na yan para manatili yung kalayaan, yung demokrasya. Kapag nagsabuatan ang
executive and legislative as what is shown dun sa mga flood control projects. Mhm. Ang media dapat ang trabaho niyan ay isiwalat ang katotohanan. Mhm. Pero kapag ang media naging kasabwat ng tatlo, giba ka na. Natitira mo na lang pillar mo is the judiciary. Nabuti na lang may Supreme Court pa tayo na kahit pa paano ay independent pa. Pero I can feel, everyone can feel it that even the Supreme Court right now is under attack. Nag-uumpisa na yung operations against the Supreme Court. With the upcoming retirement of Chief Justice Gismundo, Mhm. malamang yung vacancy nito will have to be filled by another BBM appointee. The question is, in terms of seniority, si Associate Justice Leonen ang susunod dapat. Dapat. Pero kami, we're already betting on it. Yung mga lawyers, magkakasama kami kahapon sa isang conference. Many lawyers believe that Justice Leonen may not be appointed as the Chief Justice kasi masyado siyang critical of the positions of the government kasi independent-minded ito. But technically, actually, yun ang kailangan natin na Chief Justice. Correct. Someone who But- thinks independently. Yes. But Oo. apparently, this is not what the government may want, na the administration may want. Gusto nila alam niyo, pag na-control na lahat yung pillars of democracy na yan, yung demokrasya, asan ang demokrasya natin? Wala na, di ba? Durog tayo doon. And this, I think we are heading towards a political storm, in terms of yung constitution, Baka magkaroon tayo ng constitutional crisis because of what is happening right now. And that is why, importante talaga na sa panahon na ito, yung mga tao, maalam tayong lahat, para nakakapag-participate tayo, nakakapag-engage tayo. The only thing that we can do right now, sabi ng iba, wala tayong kapangyarihan. Ngaw-ngaw lang daw tayo ng ngaw-ngaw sa social media. But in today's day and age, kayong mga vloggers, kayong mga nagpo-post sa social media, kahit hindi ito full-time, nagsishare lang kayo, you control the narrative in the social media. You control the narrative in the airwaves. This defines ngayon yung direction of policy making. Kahit sa Amerika Mhm. Di ba? Ang survey nila, binebase nila doon sa what is going viral doon sa social media. True. So, even actions of government are affected by social media. That is why, for example, Nepal, nung pumuputok na yung opposition sa Nepal, anong ginawa nila? They shut down social media. Kaya lang nag-backfire yung shutting down social media. Because social media now has more power, I think, than the mainstream media. Mas makapangyarihan ang social media dahil sa sheer volume, sa dami ninyo. And the information is accessible to you. You can videotape now, tapos naka-post na agad kayo sa on air na kayo, di ba? Oo. So mabilis. Oo, mabilis. Mabilis yung transfer of information today. And that is why your role as social media influencers or bloggers, napaka-critical dito sa demokrasya because you are now filling up a void, na bakante yung espasyo na dapat ginagampanan ng mainstream media. Pinapalakpakan yan. Oo. Yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Know your purpose. Sinabi na yan sa inyo ni Kadigong Di ba yun ang bili niya sa mga anak niya? I know already my purpose, find yours. Yes. And we have been telling this dito sa ating mga social media bloggers and vloggers, no? Ayan na po, pastor na ang nagsabi sa inyo, abogado pa. You need to fill the void because you have the power to control the narrative. Meron kayong kapangyarihan para isiwalat at ilagay, no? Pero dapat sa tamang konteksto kung ano ang nasa likod ng bawat kwento na hindi pwedeng baluktutin. Reminder ko lang sa inyo yung Article 19. Always, hindi ba? Yung mga nandito. Okay? And, Attorney Mike, gusto ko rin i-reiterate, Kapenny, ang ganda nung nasabi ni Attorney Mike, na
merong existing social contract between the government and the people. No! And this is, and ang kontratang ito nagaganap every 6 years pagdating sa presidente. Tuwing eleksyon. Binibigay natin yung kontrata natin dun sa ihahalal natin. Every 3 years, yung mga representatives at yung mga mayor. Ang punto, ang ganda nung sinabi dito ni Attorney Mike, no? Once we give the reins of power and authority to that government, to our government, sila ay may duty sa atin na alagaan tayo, na hindi lapastanganin ang ating karapatan. That is the social contract. And talking about void, feeling the void pagdating naman sa media, isa rin nga, Attorney Mike, na nalulungkot ako na hindi kinover ng media, ng mainstream media, dahil tinutukan nila yung impeachment, was the hearing on the GAA. Yeah. Not a single mainstream media covered it. No? Kahit sabihin mo pang hindi, kasi bawal mag-live streaming sa court, di ba? Sa YouTube ko lang, sinubaybayan. Pero usually, ang naobserbahan ko doon, pag mainstream media ang magko-cover, so, mag-aano sila, kahit meron silang anchor, no? Pag habang nagla-live yung Supreme Court, susubaybayan nila, and then in between, they could discuss. Yeah. But this time, wala. Lahat nakatutok doon sa impeachment ni VP. Kaya, sabi nga, pasalamat din kami doon sa mga vloggers na nag-cover nitong sa nung hearing ng Supreme Court on the 2023 and 2024-2025 GAA. Kasi ang daming nasabi doon si Justice Leonen, dami, no? Si Justice Kagiwa, pati si Justice Hernando na nagsabing hindi kakasya sa mali-maleta. Sa isang maleta lang pala, kundi mali-maleta yung mga nangyaring mga insertions or yung mga napuntang pondo dun sa unappropriated programs. Tama po. Unprogrammed appropriations pala. Tama po. Kaya nga very disappointing yan, na pati yung mga commentaries, yung mga big name media personalities, wala man lang follow-up interview in this, despite of the fact na punong-puno ng sustansya, ang dami-dami mong makukuha doon sa Supreme Court deliberation, doon sa GAA, ang daming lumabas doon ng mga katotohanan, lalo alam na natin ito, but now they can no longer deny it was established, sina Mena Pangandaman, they were the ones approving yung mga releases daw, even without the authority of the president, and nagko-coincide ito with the yung kwento nung 18 Marines nila Zaldico, so nagtugma-tugma, nagtama-tama, pero nakakapagtaka nga, bakit yung mainstream media wala man lang sinabi tungkol dito, kahit isa wala until now. Samantala ang sarap-sarap nitong himay-himayin yung sustansya nito. Kasi dito, doon pa lang sa deliberation sa Supreme Court, may establish mo na yung presensya at yung truthfulness ng information na na-share na ni Zaldico. Correct. In many points, it has been validated. So, nakita natin kung papaano the nation was basically plundered, gamit itong unprogrammed funds na ito. Mas malala ito kaysa doon sa dap-pidap nung panahon ni Pinoy. Mas malala ito doon sa CTE deal ni Gloria, mas malala ito doon sa wetting issue ni Erap, Because dito savings ng buong gobyerno, minsan wala pa nga savings, ilalagay lang, may ipapangutang pa tayo. Correct. And then makikita natin saan dinala lahat, di ba? Flood control. Na hindi natin nakita kung saan napunta yung mga flood control na yan. Hindi nga natin naramdaman eh. And unprogrammed yan, Yung flood control ay unprogrammed. Kaya nga dito na pinakita na ng Supreme Court yung how ridiculous the situation is. Na uunahin mo yung unprogrammed kaysa doon sa program funds. Tapos take it with the decision on PhilHealth also na inutusan sila na isauli yung pera kasi malinaw na wala silang karapatang kunin yung savings ng PhilHealth. And yet, binigay nila, kinuha ng national government at pinamudmud bilang mga flood control projects sa kung sino-sino mga
mga congressman. May balita ho ba kayo kung naibalik na yung 60 billion? Di ba last year may utos? May Ibalik, utos. Isama sa budget ng Yeah. 2026 Ang utos ng Supreme Court is to return. to return. Okay? Ang ginawa ng gobyerno is not to return. Tuwang-tuwa pa silang inaanunsyo. Hindi nga namin basta in-return. Ni-replenish namin. They changed the term to replenish. Pero pag sinabi ng replenish, alam yung ginawa sa atin? Kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Tapos sabi ng Supreme Court, isolin nyo yung pera. Ang ginawa nila, doon sa GAA, isinama nila yung pag-isausoling pera sa PhilHealth. So, ibig sabihin nun, sa atin din kukunin yung papasoli doon sa PhilHealth because it will be taken out of the budget. Oo. Kasi, wala na yung pera. Remember, sabi ni Ralph Recto, yun daw pera na yan, ng mga agencies sa kagaya ng PhilHealth, natutulog lang naman daw. So, pwede pa natin gamitin sa iba. Mhm. Okay ngayon, nagagamitin na natin. Anong gagawin mo? May sosoloy mo pa ba? Oh. Wala na, nalusaw na eh. Nandun na nasa flood control eh. Hindi naman self-sustaining yung mga projects na pinaglagyan mo yan na pwedeng magkakaroon ng return of investment. So nasunog na yung pera. So what do they do now? Kasi inutos ng Korte Suprema, tayo na naman magbabayad. Diba? Dagdag na naman yung contribution, dagdag buwis naman. I think we are the most taxed nation in Southeast Asia or probably in Asia. Tayo pinakamataas na buwis na pinagbabayaran mula lahat ng ating kilos, sa ating galaw, di ba? Lahat yan binubuwisan. At lahat ng expenses na yun ng gobyerno sa ating kukunin, pambayad ng utang, pati pambayad ng mga ninakaw. This is ridiculous. Ito na lang. Noong ko pa sinasabi ito, pag uwi nyo sa bahay, tingnan nyo yung inyong mga bill. Usong-uso yung bill ng Meralco eh. Pero hindi ko nakikita dinidiscuss nila ito. One of the objections ko dyan sa VAT na ito, tingnan nyo yung systems losses ninyo. Meron doon, may item dyan, systems losses. Sa systems losses, ito yung mga kuryente hindi nyo ginamit. Mga nawawala sa kawad o kaya ninanakaw na kuryente. Oo. Tignan ninyo, tayo nagbabayad noon yung mga ninakaw na kuryente. Pero tignan nyo, yung ninakaw na kuryente sa inyo, may VAT. Ninakawan ka na, tinax ka pa. Di ba? Saka nakakita ng ganun. Di ba? O, nadinig nyo na yan, ha? Hindi nyo alam. Alam mo, Attorney Yvette, tinatarantado tayo nito. Sa totoo lang, yung kaninang sinabi ninyo at nabanggit, sa mga nakarinig, spread the word kasi iba to. Kasi saan ka nakakita? Binaluktot na yung batas, hindi pa kinalala yung proseso at ang protokol kung ano man, pero pagdating sa mga batuhan ng pera at solusyon, agad-agad kaya pala. Bakit hanggang ngayon? Ang dami pa rin nagugutom. Bakit nalulubog pa rin sa baha? Pwede naman pala may power sila to do that. Na on the spot, pwede pala nilang gawin yun. Pero, kapag inalam mo yung katotohanan, labag pa rin sa batas ang mangialam ng pera sa bawat kung saan ito nakatalaga. Hindi mo ito basta-basta pwedeng ilagay at gawing parang palalabasin mo pa, maging thankful sila dahil ginawan mo ng solusyon. Oo. Di ba? Kaya, ito ay napakalinaw na, for me, and I know kayo rin po, kasi pare-parehas tayong nasa babae. Nakikita ko siguro, tama yung terminong ginamit dito ni Kakora Gidote. Yun. Eksaktong-eksakto ang termino sa mga narinig natin ngayong araw na ginagahasa, pinagsasamantalahan ang atin pong bansa. Yes. Ituloy mo pa nga kasi ang dami pong kahindik-hindik na mga sinasabi ngayon ni Atty. Operario that the Filipino people should know. Kasi ang mahirap kasi patay ang katotohanan sa media and yung mga social media bloggers, content creator na nagsasabi ng totoo para magising ang mga Pilipino, nawawala yung mga nila, na-hack, nasususpinde. Kaya nga sabi ni attorney kanina narinig ko, yung freedom,
pag binigay sa inyo ang laya, samantalahin nyo dahil hindi yan magtatagal sa mga panahong ito. Nakaposas tayong lahat. Pero it will not stop us kasi pag uminto tayo, sino ang magpapakalat at magpapaalam at magpapatuloy? Paano na ang Pilipinas? Hanggat may naninindigan sa ating bayan, suportahan natin. Basta doon lang tayo sa tama. Correct. Meron pa pala sa tubig. Attorney, baka alam ninyo yun. Nasyak ako sa Meralco eh. Opo, ganun din ang ano yan. Apo. Ang natatandaan nyo noon, si PRRD, nung ayaw magbayad nitong Maynilad noon sa gobyerno, ang sabi ni PRRD sa kanila, pag di kayo nagbayad, bukas take over namin yung operation ng Maynilad. ng Attorney water. Mike, anong may basihan yan eh. Hindi ba yes, abogado si Kadigong? Yes, Tama? oo. Okay. Kasi- Ano ang justification para mag-take over ang government? Utilities kasi yan eh. Yes. Basic rights ang mga utilities. At ang among the powers of the executive na presidente is to take over yung mga utilities in times of national emergencies or kung hindi maka-fulfill yung ahensya o yung negosyo na binigyan ng prangkisa. Yes. Yung kasi prangkisa lang yan, hindi mo karapatan yan. This is a Right. privilege granted to you by government. Nung hindi sila makabayad sa gobyerno, ayaw nilang bayaran ng gobyerno, dami-dami nilang excuse. Sabi ni Digong, you pay up or you shut up, di ba? Magbayad kayo o sasarado kaya, mag-take over kami. O di kinabukasan, nagbayad sila. So it takes political will to protect the people. Ano? Right, Pag kasi hinayaan mo to sa mga negosyante, ang mindset ng negosyante, negosyo. Diba? Yes. Ito, national wealth ito eh. Hindi naman kanila yung tubig eh. It belongs to the people. It belongs to the republic. Nangangasiwa lang sila. Nangangasiwa ka And lang. it is a privilege, Yeah, correct? exactly. Hindi yan right, hindi mo yan wala kang hindi naman say, pero hindi ka po pwedeng ikaw lang ang magdidikta. Tama po. Correct? Ang maganda po nito sa nangyayari sa atin sa lipunan sa kasalukuyan, dahil dumadami yung alam ng mamamayan, now we are more aware of our political situation at yung kondisyon ng batas and how unfair it is to ordinary citizens like us. Kaya yan sinasabi ko sa inyo, we are the most taxed nation. For example, pag nagtrabaho ka, meron kang income tax. Ano? Ngayon, pag merong yung income mo, may natirang pera sa'yo, pambibili mo ng bigas, tubig, lahat ng bibili mo, may tax. Pag nakaipon ka, nagdeposito ka sa bangko, may tax. Diba? Pag namatay ka, at pag sasaling ka ng property mo, may tax pa rin. Diba? Ninakawan ka ng kuryente, at tubig, may tax pa rin. Diba? Everything about us is being taxed. Yung tollways natin, yung mga kalsadang dinadaanan natin, yung toll, it is a tax. Pero masama ito, mas malala ito kasi ang nagtatak sa atin now are private corporations. And this is so disadvantageous to us or disadvantageous to us. For example, SETEX na lang, isa sa pinakabago nating ginawa. The government spent about 32 billion pesos to construct itong SETEX na to. Tapos eventually tinurn over sa private corporation for a measly sum, I think of about mga 3 billion pesos lang. Tapos sila na mangungulekta. Tapos maintenance lang ang gagawin nila. Makita mo yung disparity nun. Tapos tayo ngayon ang magbabayad araw-araw ng buwis. Yung ako ngayon from Manila going to Bataan, Oo. almost 700 na yung one way ko na toll, Na toll. from Bukawi all the way to Dinalupihan. So gano'n siya kamahal. So two ways mo 1,400, di ba? And paano ito? Alam niyo sa Pilipinas, for example, isa tayo sa pinakamataas ng cost ng products. You know, bakit tumataas ang presyo natin? Logistics. Correct. Kasi yung cost of transporting goods sa atin, masyadong mahal. Samantalang sa mga neighboring countries natin, sa Vietnam, sa Thailand, kung meron mang toll, very minimal yung charges nila. It's dito kasi sa atin, binigay natin sa mga private corporations yung management nito ng ating mga roads, naging private infrastructure. Pero supposedly under the concept of the social contract theory, sinasabi ko kanina, nagbabayad tayo ng buwis sa pamahalaan para you build roads, you build bridges, di ba?
And then Pero, manage it. manage it. And then eventually, pagka-build nila, ite-turn over sa private corporations Oo. na lalong yumayaman dahil dito, tayo ang nagbabayad ng lahat nito. So ano pang silbi ng pamahalaan kung lahat pala ay ite-turn over natin sa mga pribadong korporasyon? And that is why in the Philippines, ito yung sinasabi noon na meron tayong mga oligarchies na na-create, na payaman sila ng payaman. Makikita mo yung malalaking korporasyon are owning large parcels of land sa mga probinsya. Halos yung mga coastal areas, yung mga airports, iisang kumpanya na lang ang nag-ooperate nito lahat. And we are creating a wealth, tremendous wealth imbalance. At saka yung so much power reserved to one particular group of people. Correct. Na sila na ang nagko-control pati ng pamahalaan sa likod ng eksena. Yan ang masama dyan. I guess, Yes. Attorney Mike, kasi yun nga, no, Kapenny, no, kaya nga napaka-thankful ako, no, we have a resource person as Attorney Mike Operario, na dahil sa kahirapan ng buhay natin ngayon, at kung ano-anong mga binibigay sa atin ng mainstream media, no, na tungkol lahat dyan sa impeachment ni VP Sara, hindi na nakakalimutan na natin itong mga bagay na sinasabi ni Attorney Mike, no, na in fact, yun ang dahilan bakit tinayo ang PDP laban, no? Itong partido dahil ayaw natin ng dinodominate tayo hindi lang ng mga banyaga kundi ng mga kapwa nating Pilipino. At yun ay naging hindi masyadong naging maganda rin ang naging relasyon ni President Duterte doon sa mga oligarko. No? And sad to say na sana nakikita ito ng mga kawani ngayon ng gobyerno. Go back to the social contract theory. Ang protektahan nyo taong bayan. Hindi yung interest. Anyway, yan, na sila, hindi ba? Secured na sila. Mayayaman na yung mga yan. But the imbalance at yung disparity, yung lawak, no, ng yaman doon sa talagang iilan lamang na may kapangyarihang mag-control ng atos, yung mga nasa middle class, no, at saka yung mga maliliit na negosyante natin, yun po ang itinuturo sa atin at ipinapaliwanag sa atin ni Attorney Mike na tayo ay nagpapasalamat dahil ngayong umaga nakikulong siya. Attorney, gusto ko lang pong dugtungan pa yung katanungan kasi bilang Pilipino, gusto ko rin pong malaman kung dahil po sa sinabi nyo kanina na ang nagparaya dyan na nagbigay ng kumpas upang bigyan sila ng kapangyarihan na sila na yung magpatakbo ay ang gobyerno. Tama? Sa ganun pong status, pwede rin pong yan baguhin din po ng gobyerno. Tama po. So ano po yung parang nagiging reservation? Why? Kasi nang inayang po ako, umpisa na po ni tatay ni PRRD yan before. Talagang pikit mata, talagang may tawag sa ganun para kang dumapan sa hindi mo pwedeng labanan. Suntok sa buwan ang ginawa. Pero dahil po sa kanya pong political, yung kanya pong gusto talaga mabago, tinanggap niya lahat ng batikos kasi talagang nilabanan niyang lahat. Kaya nga po, naging maganda ang pag-usad ng ating ekonomiya before. Ngayon, kung kaya naman pala ng dating PRRD, bakit hindi natin gawan or para matapos na po yung gulo sa Pilipinas at hindi na po talaga maghirap ang mga Pilipino na hanggang ngayon nagdurusa, puro pangako bago magkampanyaan or bago mag-eleksyon. Pero pag naupo na, mas lumalawak ang kanila pong power and authority. At andyan na naman yung mga pang-aabuso. Meron pa po bang paraan? Total, sila naman po pala yung nagbigay ng daan para ang magpatakbo nito ay mga kumpanyang malalaki na lalong lumalaki. Tapos maya-maya may binabayaran pa rin pa tayo at mas lalong lumalaki. Pero yung pabango nila sa publiko, parang asip kala mo, napakapalad natin. Parang ang ganda, naging organisado. Ang Maynilad, ang Meralco. Pero yung pala, meron pang patong na
Lahat. Sabi, i-rebate, may pagbalik daw ng pera dahil may mga sumobrang mga, tapos wala naman pala. Puro pangako na laging napapako. Kaya nga, di ba sa salitang kalye, ulitin ko lagi kung binabanggit yan dito, ang ginagawa sa ating mga Pilipino, pinangakuan ka na. Gusto mo pang matupad. Talagang ang spoiled brat natin, no? Dapat, kapag alam nating palpak na, dapat ipagsigawan natin. Manawagan tayo, oy, huwag kayong maniwala, hindi yan totoo dahil wala pa naman nagkakatotoo sa mga sinasabi niyan. Attorney, I just want you na bigyan niyo ng linaw yung tungkol dyan. Pwede pa bang mabago yan sa isang kumpas lang ng pinakamataas na tao sa Pilipinas? It can happen, but it will take a process. Pero ang importante talaga dito is strong political leadership. Political will ang kailangan mo dito. Si President Digong demonstrated it before na basta may political will yung presidente, kahit itong mga higanteng mga kumpanya walang magagawa pag gugustuhin ng pamahalaan. Ang inano natin, meron bang what is wrong? Bakit patuloy itong nangyayari dito sa ating bansa for so many decades? Kailangan aralin mo ito, paano nangyari ito since 1986. Ako, I had the privilege of serving under Cory Aquino. Opo, ganun na ako katanda. Inabot ko pa, presidente, first job ko po ito sa Malacanang, sa Presidential Management Staff. Nakita ko yung proseso ng pag-evolve ng pamahalaan natin. We were at a high, in 1986. Akala natin mayroong utopia na tayo, mababago na lahat yung pamahalaan. Only to find out, 2 years later, after EDSA Revolution, unti-unti nagbalikan din yung mga old powers, sino mga crony ng mga Marcoses, yung mga dating mga political families that were there before, eventually, nabalik uli sa kapangyarihan. And slowly, evolve ang pamahalaan natin, nag-rise ang mga political dynasties. There is so much to be done. At dami-daming pwedeng gawin. Ako nga lang I've been campaigning against vote buying since 2013. Hindi na po ako, naging dating politiko din po ako. But then when I became a Christian, nawala yung taste ko sa politics. I was nag-serve ako full-time sa church, avoided politics. But when it came to the issue of vote buying, aktibo po kaming nangangampanya. And I lost a lot of clients kasi pag nasa probinsya ka, maraming kliyente mo mga politiko. Ang mga politiko, kahit na magkakalaban yan, pareho silang namimili ng boto. So, when I speak against vote buying, kahit hindi ko sila pinapangalanan, it is as if I am speaking against them. So, hindi ako popular ngayon sa mga politiko, but I can't do anything about it. It is the truth. Itong nangyayari sa gobyerno natin, alam nyo, isa sa pinakamay kasalanan nito, kundi may pinakamalaking kasalanan, tayo rin. Because of the system of vote buying na meron tayo, pupunta kayo sa probinsya, 80% of the voters binabayaran. Walang exception dyan. Dito pa sa Maynila, medyo mahirap bayaran lahat kasi ang laki ng populasyon But in the province, bawat munisipyo, bawat probinsya, lahat ng mga tao, may listahang maliit. Buong pamilya nyo nakalista doon. 80% of the voters will be bought. Para ang theory dyan, kung may tumapon man, 20% o 60%, panalo ka pa rin. Ganun ang Kaya nilalabanan ko ito because I know nung lumalala na itong sistema ng vote buying, it is corrupting us as a people. Bilang mamamayan, nakukorrupt na tayo. Kaya ngayon, yung mga tao, parang sanay na sa korupsyon Pag pinag-uusapan yung korupsyon. Wala lang, di ba? Iilan na lang talaga yung nakakakita ng katotohanan that this is affecting us, our children, our grandchildren in the future. Lahat tayo tatamaan nito. But we need to continue fighting this. And alam mo kung paano babaguhin ito? First step, change the government. Kailangan natin magpalit ng pamahalaan na magsusulong ng mga reforma. As it is today, kung magpapatuloy tayo sa direction na ito, babangkarote na yung ating pamahalaan We are both financially and morally corrupt. Wala na tayo, bankrupt na tayo, spiritually, morally, financially. And paano natin masasansala ito? Again, inulit ko na, the change must come from us. Tayo muna ang mag-umpisa. You cannot change the nation without changing the individual. Correct. Because what comprises the nation are individuals. Tayo po yun. Tayo mag-uumpisa nito.
Ang galing mo talaga, attorney. Ang linaw mo magpaliwanag. Yan ang kailangan ng taong bayan. Kasi, yung iba kasi may reservation when it comes to paglatag. Kasi natatakot, nangingimi. Mhm. Pero alam mo, itong mga araw na to, talagang sa ibang mga tao, talagang nakapanlulo mo yung mga sunod-sunod na pangyayari. Kaya nga sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood sa live telecast or live podcast ng Kapihan sa PDP, please, magkaisa tayo. Ano mang kulay natin, hindi na kailangan tanungin. Huwag tayo mag-away-away. Dahil habang nag-away-away tayo, lalo silang natutuwa dahil napagtatakpan yung mga ginagawa at pinaplano pa nilang mas matindi. At saka, huwag kayong matakot pag sinabing huhulihin kayo. May bago ngayon. Pag hinuli kayo, kinasuhan kayo, sigurado hindi kayo magnanakaw. Oo. Alam niyo, I might sound funny, but that's the truth. And truth hurts. Pero mas masakit kapag paulit-ulit mo nang ang nalalaman, tapos tango ka lang ng tango, sana kung may tinatanggap ka, pinangakuan ka na, gusto mo pang matupad, may natanggap ka, wala naman, di ba? Dalawa lang yan, tumanggap ka o hindi, isa ka, alipin lang tayo sa paningin nila. Dahil, pag nakita mo sa TV, sa mga live podcast, pansinin mo, ang tatapang nila. Kahit alam nila na actually, hindi na nila alam ang mali yun eh. Kasi sa panahon ngayon, parang ang feeling nila, the more na makianib ka, the more na gumawa kang ganon, in na in ka. Pag in na in ka, lahat kahit na meron kang tinapakan, sinagasaan, nilabag sa batas, may binaluktok na batas, my God, pasok ka na. Kaya nga tayong mga Pilipino, hindi porke ganon ang pamantayan para mag-good shot ka, huwag naman natin sundin. Bakit? Kasi, sa totoo lang, nakakahiya yan pagdating ng panahon. If you can take the shame, kaya mo ang kahihiyan. May mga susunod kang henerasyon na isusukat, ikakahiya ka. Dahil hindi lahat ng tao, walang prinsipyo. Nakita ko nga sa TV, Yvette, ang yayabang pa nila, Oo. na parang, ano kayo, gumaganong ka pa. Alam mo na, sa bagay, hindi na nila alam kung ano ang tama at mali. Oh. At tuloy-tuloy na natin. Yes. Penny, maganda kasi second question mo talagang in time for Congressman Defensor. Oo nga. Oo. Isasalang ka agad natin yan. Tubig muna, tubig. Yeah. Okay, yung second Pero question siya- natin, siya- no? Next Monday, may conference. Okay lang ba? Ikaw na kagad, Kong? Pero marami ka pa na nagpasan, mamaya tayo. Oo. Congressman Defensor, sa totoo lang po, sa impeachment, mas importante po ba ang ebidensya o ang dami ng boto? Kasi kagaling siya sa House no? Yes. Oo. Opo. So, magandang tanong yan kay Ko. Actually, nandito yung copy nung kanilang mismong ipinasang complaint. Sa Okay. totoo, wala akong makita. Hindi ko talaga maintindihan kung ano itong Did it final. make public already? Etong hindi pa. Hindi pa ata, I'm not sure. Pero ito, official copy. Ang sabi na, number 1, Vice President President Duterte committed violation of the Constitution and betrayed the public trust by committing plunder and or malversation. Ang basis was the 500 million pesos confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Alam naman po natin, nasa COA pa yan. Correct. Di ba? Pinag-uusapan pa sa COA, of course, nagkaroon daw ng decision, pero yan may proseso pa. Magpa-file ka pa dyan ng appeal, if at all, aakyat ka pa sa Supreme Court. Mhm. Pwede mo pang i-question kung ano yung mga sinasabi lang culpable violation of the betrayal of public trust. 500 million pesos po to sa COA. Kung titingnan ninyo ang Department of Agriculture, ang suspended and disallowed Allowed. is about 9.5 billion pesos. Ang DPWH is about 17 billion pesos. Mhm. In the Department of DSWD, kung di ako nagkakamali, 10.5 billion pesos. Ang lahat ng departamento, kasama ang DOH. In fact, ang DOH pa ho, Yes. Oo. bukod sa 10 billion pesos, more or less,
meron pa siyang 125 million pesos na expired medicine. Or about to expire, Yes. about 125 to 150 million. So, ang ibig pong sabihin, may mga violation yung mga, or may mga, ang isang opisina, kasama sa proseso niya, Mhm. yung pag-ayos sa COA or sa Commission on Audit. Ang tanong, bakit hindi nila iniimbestigahan kahit isa sa mga departamento? Bakit nakatutok kay Vice President? Yung kanilang iniimbestigahan. And to think, yun ay suspended na and disallowed. Mhm. At the time, nung iniimbestigahan nila si Vice President, nakapending pa sa COA. Na nakakalungkot, in the middle of the hearing, naglabas sila ng desisyon. Again, para ipitin ang Vice President. At I think, yung time na yon hindi pa nakakatanggap si VP ng Yes. kopya nun. Yes. So number Okay. 2, anong sabi niya? 112 million confidential funds, Department of Education. COA pa rin to. Pending pa rin to. Violation na daw. O number 3, public trust by corrupting and bribing officials of the Department of Education. May nakita ba kayong ganito? When they were investigating the department, di ba meron silang investigasyon na bigayan ng pera? Oo. May gano'n silang ginawa nun eh. Mm. Pero walang sinasabi or walang naging findings. And yet, nandito, one of the violations. Number 4, yung SALN. Sinasabi lang yung SALN. Mm. Pabalik-balik ako dyan sa SALN discussion nila. Di ba pagka ho tayo may nakitang, kunyari, attorney, Oo. may bahay ka, may kotse ka, may bank account ka, Oo. nakita ko, hindi mo dineklara sa SALN, yun, may violation ka, o Correct. file lang kita. Oo. May nakita ba kayong ganon? Wala. May sinabi ba silang may nakita silang ganoong violation? Wala. Ang ginawa nila, pinatawag nila yung AMLA. Tapos sinabi nila, oh, magkano yung pera? Magkano yung pumasok? Magkano yung lumabas? And yung proseso po na yun ay ganito lamang para masimplihan natin. Ang sabi na dun sa bank account, may pumasok na pera. Pagpalagay po, 1 milyon pumasok. Pagkatapos, meron kunyaring binayaran si Vice President na lagay na natin 999,000. So naiwan 1,000. Mhm. Oh. Pinagdugtong nila yung 1 million at 999,000. Yun daw ang nandoon sa account. Paano naman nangyari yun? Pagdating po sa bahay, meron kang pamalengke o may sweldo ka 10,000. Nilagay mo. Pagkatapos, gumastos ka, binayad mo sa kuryente, binayad mo sa tubig, Oo. binayad mo kung ano man, pagkain. Walang natira sa pera. 9,500 nilabas mo. Ang natira sa pera mo o sa 500 bangko mo, na lang. 500 pesos. Pero yung naging hearing nila, dinugtong yung 10,000, idinugtong yung 9,500. Hindi ko maintindihan. Tapos sabi niya, committed high crimes, contracting to murder or assassinate the President, First Lady, and the former Speaker of the House. Napakalinaw po nun eh. Di ba ang sabi ni BP, alam ko papatayin niyo ako. Pero pag pinatay niyo ako, meron na rin akong nakausap. Sa totoo lang, kwentuhan lang yun eh. Mm. Oh, una kwentuhan lang yun. Pangalawa, conditional. Pag pinatay niyo ako, di ba? How can that be a threat? Kahit na away kalye. Oo. Di ba? Sa away kalye. O nag-aaway yung dalawa. Subukan mong gawin yan. Pag ginawa mo yan sa akin, pag pinatay mo ako o sinaktan mo ako, may gaganti para sa'yo. Conditional yung sinabi mo. O, protection. O, yun. Baka madamay ka sa kaso niyan. Ito, sabi niya, Respondent Vice President Duterte, Oo. ano daw, committed culpable violation of the Constitution Oo. by the high crimes of sedition and insurrection. Saan? Nagkaroon. Kami na nga, nakasama ni Vice President. Kuminsan, sinasabi namin, nasaan si Vice President, ba't hindi nagtatawag? Di ba? Never nagtawag. Nung birthday ni President Duterte, sabi namin kay Vice President, mag-motorcade rally tayo sa Villamor. Hindi mo lang panawagan ng insurrection kasi ang insurrection po ang ibig sabihin, hahawak tayo ng armas. Mm. Babagsakin natin ang gobyerno. Si Vice President nag-announce bigla, mataas na ang presyo ng langis, huwag na tayo mag-motorcade. Yun pa nga po nangyari.
Lahat ng pagkilos, including the PDP group, sir, pag pagkilos, ni hindi po nakakausap si Vice President. Ha? Mga rally po natin, wala. Ibig sabihin, even at that, yung mga malayang demokratikong pagkilos, hindi nga natin siya nakakasama. Yung pangasabihin mo nga hawak ng armas na nawagan siya, never happened. Respondent, sabi niya, Vice President, Duterte committed betrayal of public trust, graft and corruption, misuse of confidential funds. Ito naman dinugtog na nila yung OVP at saka po yung Department of Education. Balik lang po ako sa salin Di ba sabi po nila 6.7 billion? Tapos ngayon lumalabas sabi ni Atty. Manscarpio nagkamali yung 2 billion. Yes. Pero ang katotohanan po, kung titingnan nyo yung opisina ni Vice President, yung violation niya should have started 2022. Pag pinanood nyo po yung video ulit, from 2022 up to date, ang pinag-uusapan lang natin pera, 60 million. Yung in-out pa, mali pa yun. Oo. In-out na nga yung computation, 60 million from 2022. Ang inimbestigahan lang kay Vice President, magmula pa nung Vice Mayor siya, 2005. Paano magiging violation yung 2005 na elect yung inyong kaso was the impeachment case is based on when she was elected Vice President. Hindi ako magugulat. Buti na lang, hindi nila sinama. College pa si Yan na nga Vice President. Magmula po nun, paraunin niyo po yung impeachment na ginawa po nila. Tapos sabi nila, yun daw, irregularities, procurement. Wala rin po nakita. Ito yung investigation nila sa Department of Education. Responded Vice President committed bribery and procurement. Again, DepEd. Yun na naman ang sinasabi nila. Wala akong narinig o nakita. Kahit naman hindi kaso na nung panahon ni Vice President, meron silang inilabas. Ayan. So, conclusion, foregoing, nilabas mo lang yung kaso. Ngayon, nung last week naman ito naman yung kaso ni Ombudsman. Ni Ombudsman laban kay Martin Romualdez. Ayun. Ano po yung sinabi dito? Ito malinaw to. Although, syempre, kailangan pang palalimin. Ang unang sinabi dito, yung mismong budget process. Klaro ho yun. Pinirmahan nila, may papel yun, may unprogrammed funds, official documents. Ang pangalawang sinabi niya, yung salita ni Saldico. Klaro ho yun. Dahil si Saldico mismo nagsalita, and they're taking it as evidence, at natutuwa ako na tinanggap lang ebidensya, yung kay Saldico. Bakit to klaro yun? Personal knowledge. Humiling si Martin Romualdez, nag-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez, naglagay ng pondo kay Martin Romualdez, siya ang kausap ni Martin Romualdez. Pangalawa, ang sinabi dito, yung sinabi ni Gutesa. Bakit dinuklaro yun? Si Gutesa ang nag-deliver sa bahay sa Aguado at sa Forbes Park. And kinuha ho dito yung 18 Marines yung dalawang sinabi. Si Navidad, Sergeant Navidad and Sergeant Esquivel na nag-deliver din doon kay Martin Romualdez. So ito ho, personal knowledge. And then the third part ay yung Dami Corporation. So magmula sa sinasabing source ng pondo, yung budget, at doon sa sinasabi ni Saldi na ako nagbigay, at doon sa delivery ng mga sundalo, malinaw po yun. Ang kailangan na lang po nating makuha ay yung mismong salita ni Saldi. Kasi may ledger si Saldi. Etong flood control project na to, kumita ako 30 billion. Diba? Doon sa ledger niya, sinabi niya, diniliver ko dito. Nakalista rin kung sino. At yung mga tao na mga sundalo ang nag-deliver ng pondo. So having said that, kami ho sa Mayo 11, May 11, may rally ho kami. Ma'am, ngayon ko lang sasabihin sa iyo, kasama namin yung PDPQC dun sa meeting. Although pinaalam naman sa inyo, we will be together sa May 11 dyan po sa Kongreso. Mag-rally kami. Of course, alam namin, democratic process to. Ipapasa nila yan. Katulad binanggit mo, ma'am. Wala nang batayan to. Talagang politika na lang. Ayaw nila si Sara Duterte tumakbo sa 2028. Tinatanggal nila sa equation si Inday Sara Duterte. Ang hindi nila naintindihan, nandiyan pa si Mayor Baste Duterte.
So, ayan, kasama ko namin Atty. Inton na sa Monday, nandun ka dapat. Magkakasama po kami, magrarally po kami dito sa impeachment process. And I'd like to thank PDP because they will be with us. Yung Maisog din, Aha. the group of Maisog was there with us So Rage during the will be meeting. there? Rage. How about Rage. Well, basically, di ba, magkakasama Yeah, naman oo, tayo. Umbrella naman siya. Umbrella Alright. naman siya. So, marami po magsasalita at i-informal na rin po namin yung mga congressmen nating kasama para lumabas po sila. Alright. Ang napakagandang nangyari dito ho sa atin sa impeachment, bagamat tatalunin nila tayo dahil yung pera pinapagalaw nila. Tatalunin nila tayo dahil tinatakot nila ang mga congressmen na bumoto. Pero ngayon po magkakaroon na ng malinaw na hatian. Sino ang mga kasama natin sa laban hindi lang sa 2028, ngayon pa lang, para makita yung korupsyon na nangyayari na hanggang ngayon walang linaw sa tao. Puro impeachment, yung flood control scandal na trilyon-trilyon, naghahanap pa rin ng linaw ang taong bayan, wala pa rin nakukulong, wala pa rin pong kaso, at lalo tigit sa lahat, walang perang na ibabalik sa gobyerno na dapat sana magamit natin sa pagtaas ng bilihin ngayon at sa hirap ng buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Natatakot ako. Natatakot ako. Hindi ba na dadalawin kita, Mike? Lahat tayo dito, no? Wala tayo, alam mo, it's always the fears that will kill us all. Wala tayong dapat katakutan sapagkat mabuti nang lumalaban tayo ng harapan kaysa pinapatay ka na hindi mo pa alam. Maging makatarungan ang buhay mo dapat all the time. Attorney, alam ko nasagot mo na to, pero gusto ko manggaling mismo. Ay, attorney, hindi pala, mukha ng attorney kasi to shot. Kasi, usaping legal talaga eh. Tsaka parehong lawyer itong dalawa eh. Attorney Mike? Ay, hindi yan lawyer. Alam mo, sa ito lang si Kong Mike, Oh. pag nagsalita, kaya gigil na naman mamaya yan, di umano, si TTO, para safe ako. Sabi ko sa inyo, kung nagbabalak po kayong ipadampot, sila lang po, kasi po ako kailangang matira, may magkakapian, tsaka dadalo po sa kanila. Araw-araw tayo ako guys. Hindi ulit siya ng ulam. Babalik tayo, no? Kay Attorney Mike, nakakatakot na naman tong ginagawa niya. Pero alam mo, saludo ako sa kanya dahil kala nila panghihinaan ng loob eh. Ang binanatan, pamilya eh. Pag pamilya ang binabanatan, alam mo, nagbumilip ako sa asawa ni Kong, ha? Hindi siya sumagot. Siya sumagot. Alam mo, talagang grabe. Tama lang yan. Kasi hindi ko kinokondena yung mga taong, lalo na kapag kunwari pinagsasalitaan. Yan na, eye-opener yan. Hindi lahat na naririnig at nakikita. Kala mo, totoong-totoo yun. Porke hawak nila yung media. Kaya nga, kayo, ang dami nyo ngayon Mukhang fans kayo ni Kinulit ko yung pag-post na yan dahil alam ko magkakagulo dito at saka screen ko mabuti sa baba. Mahirap na baka yung palang kinakawayan ni Kong Mike yun ang dadampot sa kanya. Kailangan protektahan natin yan, no? Yan yung isa sa pag-asa ng bayan, no? At Attorney Mike, Congressman Mike, nalilito na ako sa iyo eh. Kasi lagi itong may resibo pagkabitbit. Ito. Ano ba kung di niya dala-dala yan? Wala tayong kaalam-alam na tinatarantado na pala tayo dun sa kaso na hindi mo maunawaan. Pati si Platos na nananahimik na ang sarap na chichirya, naging pangalan ng salarin na para ikondena si BP Sara. Alam niyo, ito ay simpleng-simpleng malinaw pa sa mineral water na panggagago sa Pilipino. Diba? O ayan, harap-harapan na, sinabi na, wala nang kinatatakutan. Anyway, ready na yan, dahil lang yan at saka binastos na yung pamilya, ibang usapan na to. Kung wake up! Pero Penny, ang maganda kasi, di ba, vinalidate ni Attorney Mike Operario yung konsepto ng personal knowledge na ngayon binabanggit ni Congressman Defensor. Yung mga nag-testify had personal knowledge, lalo na yung reklamo sa ombudsman. So hindi yan hearsay, hindi yan chismis na sinasabi. Kaya
na-validate din yung sinabi ni VP Sara, hindi ba Antimano 2 years ago, no? Ang may hawak lang naman ng Kaban ng Bayan, 2 tao lamang. O, ayan na ngayon, sila yung nasasaktan. Ang galing talaga ni BP. Talagang naging fans talaga ako ni BP. Grabe. Dati na. Alam mo, sa totoo lang, BP, para kang may third eye. Sa totoo lang. Tapos, tatanungin ko, sa tingin po ninyo, Attorney Mike, para po sa inyong dalawa, sa tingin niyo ba justice ba ito o power play lang sa politika? Kasi medyo nasagot mo kanina, pero kulang. O, rapid fire to. Power play or politika? Isang, Definitely power play. Alright. Kong Mike. Alam nyo, kanina nakita ko lang, may maglalabas kaso na naman sa mga vloggers. Alam nyo na? Lahat pala ng ito, kayo. Kung nag-post kayo at kunyari ako yung kinasuhan, idadamay kayo. Ganito ngayon yung kundi na kaya yung nag-post kayo. Alin doon? Paano po yung ano yung konteksto niya na ano? Yung context was yung matibag recording. Yung recording. Oo. Okay. May pinaliwanag dyan si Attorney Mike. Yes. Yan. Kanina. So, Oo. ngayon lang natin nakikita yung ganitong klaseng silent martial law. Alam niyo ho, ang kaso ko ngayon, 3-4 na. And then, kinakasuhan pa rin yung mga lahat. Yung 18 Marines, siguro mga 5 kaso sila. Mas madami. Sila Cathy Binag kasama, si Jay Sonsa. Yan, kasama yan doon sa naging kaso. Eric, si Attorney Harold Respicio kasama. I think si Attorney Topacio, may kaso na rin. So, ganito po yung nangyayari sa ngayon. Lahat kinakasuhan. Lahat ng kalaban kinakasuhan. Etong kay Vice President, hindi lang naman to ngayon eh. Nagsimula yan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Ang unang kailangang magawa, tanggalin si Pangulong Duterte. Diba? Ang una si Kibuloy, kinasuhan. Duterte, kinasuhan. Pagkatapos kinasuhan po kinasuhan na po si Vice President Duterte. Lahat ng lumalaban, nagsasalita, kinakasuhan. Yun lang pong kay Gutesa, pumunta ng hearing, kinasuhan. Narinig nyo na yung recording, di ba? Ano nyo na yun? So, ganito yung kanilang ginagawa. Ako ho ang katotohanan, tinakot ako nung nagkaroon ng raid. Ang sabi, ako daw ho ang kukulong. Ang sagot ko sa kanila, gawin nyo. Dapat kahapon pa yan eh. Hindi ko nila ginawa, ang inatake yung asawa ko. Hindi ako makapagsalita kasi yung lawyer ng asawa ko, sila ho yung nag-handle. Sabi kong pwede, wag ka munang magsalita tungkol dyan. But conceptually, ano po bang ibig sabihin doon sa kaso? Etong building na to, kasama kami, hindi naman kami yung may-ari, isa sa mga investors. May korporasyon, kasama kami. Maraming nagre-renta sa building na to. Biglang may nakita silang mali o illegal o tinarget talaga nila. At ngayon, ibang grupo ho yun hindi kami yun. Parang dito sa building na to, ito yung PDP. Pag nilusob tong PDP at hinuli, ginagawa nila, kinakasuhan din nila yung mga may-ari ng building. Doon ho kami ini-involve. Kami ang isa sa mga nag-invest doon sa building. Pero humahanap talaga sila ng kaso na non-bailable. Yun ang gusto nilang hanapin na kaso sa akin, laban sa akin. And this is not only a power play in Congress, this is not only a power play in the Senate, but they are weaponizing all the agencies of government. BIR, NBI, lalo tigit, no? Ang NBI sa ngayon, ang iba't ibang ahensya. AMLAC, pero yung mga, lalo na ho yung mga kasuhan. NBI. Kasi kunyari ho sa inyo, pag kinasuhan tayo, no, kayo, sabi ko nga kay Ka Eric, awang-awa ako. Wala namang pera ang Ka Eric eh. Every time nakakasuhan yan, mag-message ako, tutulong ako sa iyo. Paano pa yung ibang vloggers pag kinasuhan? Kahit wala kang kasalanan at mananalo ka naman, yung perwisyo na magbibil ka, kukuha ka ng abogado. Dahil bakit? Dahil tayo naging critical? Dahil nagsalita tayo sa flood control? Dahil nagsabi tayo may nakawan? Ganyan ba ang demokrasya? Ganyan ba ang klase ng pamamalakad ng gobyerno? Kahit na po saang desisyon, Korte Suprema ng Pilipinas, Korte Suprema ng Estados Unidos, ang sinasabi, di ba, pag politiko kayo, pag nasa gobyerno kayo, huwag kayong balat sibuyas.
tanggapin ninyo. Dahil ang mga pagbatikos, dahil ang mga kritisismo, hindi naman yan laban sa inyo, kundi para maging maayos ang pamamalakad ng ating gobyerno. Kong Mike, may payo si nasabi nyo kasi yung mga kakasuhang mga vloggers. Attorney Mike, yung nasabing palitan ng kuro-kuro between NBI director Matibag at saka itong isang commentator yata. Ano ang pinaka-depensa ng mga vloggers para hindi makasuhan or hindi pumasok sa cyber libel? Ang lahat ng kaso ng libel, cyber libel man yan or any other form of libel, kapag ang person involved is a government officer or employee, the truth is available as a defense. All right. Kung yung sinabi mo ay mapapatunayan mo na totoo, hindi ka pwedeng kasuhan ng libel. Doon muna sa pag-share. Sinare nila yung video na yon. Pag Sana makaiwas. pag nag-share ka ng mga video na yan, wag lang kayong magbigay pa ng side comments inflicting any wrongdoing to any particular person, ay hindi ka makakasuhan ng cyber libel dyan just because you shared. Just because Because it is available in the internet. Yung nangyari ito kay Matibag, I think, ang parang magiging punto niya dito, parang because nire-record yung conversation nila nang hindi niya alam. Alright. Parang gusto niyang i-angulo ito na parang violation sa wiretapping yung kanyang data privacy, kaya but ang may problema dito di yung nag-record ng kanyang audio. Alright. si Sabio, di ba? Yung mga vloggers na nag-share, kasi nilabas na yan, di ba? Nilabas na sa social media. What if you just shared shared it? So, wala kang doon. Wala yan You have no responsibility there. Unless nga, bukod doon mag-share ka pa, may sasabihin ka pang iba na mga libelous, ayun, pwede doon. But just by the act of you sharing that information that is already available in the net doesn't make you necessarily liable for cyber libel. Yan natin pa sa inyo. Okay? Gets nyo? Balik natin kay Kong Mike kasi medyo na-late si Kong Mike. Alam mo naman, ang daming meetings. Gusto ko lang kasi bigyan ng paglilinaw kasi parang bitin na bitin tayo at yung mga media doon sa yung mga sinabi niyang info para po sa lahat at sa updates para sa taong bayan na ilatag niya with resibo. Pero, Congressman, diretsuin na natin. Yung pangalan po ng pamilya po ninyo ngayon nadadawit sa human trafficking issue, bakit po dapat maniwala ang publiko na wala po kayong kinalaman rito? Okay lang, wag kayong ma-offend I just want you to clarify things. Katulad ng binanggit ko, hindi ko nga ma-discuss in detail yung kaso. Pero yung simpleng sinabi ko na nga, itong building na to, part investor kami, and then maraming tenants every floor. Ang ibig ba sabihin, pag kami inaresto sila doon sa mga tenants, kasama na yung building, yung espasyo mismo, yun yung ginawa lang involvement sa amin. Yun ang ginawa lang involvement. Ngayon, siguro conceptually din. So, KTV, sinasabi nila, mali. Or at least yung human trafficking side, sabi nila. Paano Soler? Paano City of Dreams? Paano Resorts World? May mga KTV dun. Ibig mo sabihin, damay yung mga establishment owners. So, anyway, sasagutin po namin yan. Again, hindi kasi ako yung may kaso yung asawa ko Kaya kung ako lang yan, hindi ako titigil na sagutin kung ano talaga yung ginawa nila dyan. Sorry. Pangatlo na ho to sa mga negosyo. Yes. I've already mentioned this. Meron po kaming family business. Nag-divest na ako since December. Kinausap ko naman yung buong pamilya ko Before all of this happened, kasi po si Gutesa lumabas November. Nung nakita ko na yung kay Gutesa, sabi ko, delikado na to. So when that happened, nag-usap ko ng pamilya. Alam nyo, sinara yung aming isang quarry operations na pag-ari ng pamilya. Yes. Ang natanggal naming mga tao because of the suspension at nag-iyakan lahat. Alam nyo, yung mga tao namin during COVID, walang natanggal kahit isa. Nag-usap kami, magtipid kami, mag-ikutan kami so that everyone will be maintained. Kasi merong operation pa rin nun Ngayon ang natanggal na tao 100. Meron akong isang investment sa isang online company of which I became president. Minimum, minority investor ako.
Nilusob po nila. Ha? Ginamit yung NBI, nagkaroon sila ng search warrant, wala silang nakita. Sinuspend. Yung amin ding kumpanya, sinuspend pa rin doon hanggang ngayon. Walang violation, sinuspend. Ang natanggal na tao, almost 1,000. Tapos ito po. Of course, ang directly tatamaan dito, yung mismong operator nung isa sa mga lessee. Kami yung lessor doon eh. So, dito sa krisis na to, na ang hirap na ng buhay, walang trabaho, dahil sa politika, 1,000 tao na ang tinamaan. 1,000 tao ang nawalan ng trabaho. Nung araw, 1,000 pamilya. 1,000 pamilya, nung araw po, nung tahimik ako, hindi ako nakikialam, nagmamasid, nasa gilid, wala. Walang kakaso-kaso. Di ba? Tapos dahil nung identified pa ako kay BBM, dahil kasama ko si Inday Sara at saka si BBM, pag pumunta ako ng opisina, pinagbubuksan pa akong pinto. Oh. Ngayon, nakalak na. Alam mo, gusto ko talaga maglatag si Kong Mike. Tuloy-tuloy natin kasi medyo na-late tayo. Pero hahabulin natin. I want Kong Mike na makumpleto talaga. Kailangan talaga. Alright. Kasi karaniwan po kasi hindi basta-basta nagre-raid ang NBI or the National Bureau of Investigation kung wala naman pong basihan. Sa tingin niyo po ba, Kong Mike, saan ang galing ang impormasyon po na laban sa inyo? Again, di po ako makasagot dyan, pero we know for a fact na hindi yan biglaan. Ganun lang ang statement ko dyan. And I would also, etong gagawin na coalition rage launching sa Cebu, papakita na namin yung mga taong kinakasuhan. Like what I've mentioned, napakarami na pong kinakasuhan. Si Sas, di ba? Rogando. Hindi, before even sa di ba, kaya na-force siya na lumipad. Si Lauren Badoy, Okay. na-force na umalis. So, ganito po yung climate natin sa ngayon. Sa isang demokrasya, unless, sabi ko, malawagan ka ng humawak ng armas, manawagan ka na manggulo. Dapat to, pinapayagan yung ganitong salitaan. Sa isang demokrasya, ang magiging kritisismo, lalo tigit, nakita natin yung korupsyon, hindi lang siguro ako yan, lahat tayo, sa inyo, mga nagsasalta kayo, na talagang galit, maraming galit eh. Kapon, may kausap lang ako na nagtitinda, sabi ko, anong tingin mo dito sa impeachment ni VP Inday? Sabi na, sir, puro kalokohan na yan. Sana itong flood control. Tingnan talaga nila yung corruption, ang daming ninakaw. So, ito ang sentimento sa ngayon na marami. At hindi ibig sabihin na gusto natin ng kaguluhan. Ang gusto natin ay hustisya. Ang gusto natin, ikulong yung mga nagnakaw at maisoli yung pera na buwis, pawis, at buwis na binayaran ng bawat manggagawang Pilipino. Okay. Attorney, at saka Kong Mike muna, tuloy-tuloyin ko kasi dapat madami to pero binabawasan ko kasi hindi malinaw para sa atin na madamay ang ating pamilya pero walang sapat na dahilan na nakikita at na lalaman ng taong bayan. Dahil knowing Kong Mike, siya yung pinaka-boses ngayon sa lahat ng mga laban At kasama mga vloggers at mga masang Pilipino, nakita mo siya talaga yung nakabalandra dyan. So alam natin na lang kung ito'y isang gigil Congressman, habang ongoing po yung investigasyon, paano po ninyo tinitignan ang inyong role? At bilang public figure, hindi na natin yan maki-question pa kahit sabihin mong hindi siya nakaupo sa gobyerno ngayon, he is really a public figure at sikat talaga. At bilang bahagi ng pamilya na nadadawit sa isyong to, ano po ba yung nakikita nyong mas malawak na view sa nangyari po sa inyo? Siguro, tingin ko, alam nila na kung ako lang, kasi matagal na rin po naman, nung araw pa, nung oposisyon ako, nag-file kami nung kay Pangulong Estrada, and we were part of the opposition, siguro alam nila hindi ako mapapatahimik. So ang atake, yun, sa asawa ko, sa mga anak ko. And kami nag-uusap. Kasi at that time, bata pa yung mga bata nung araw, so hindi nila alam yung nangyayari sa ating lipunan nung panahon ni Erap. Ngayon matatanda na sila At alam nila yung mga nangyayari, nag-uusap-usap kami. Nag-uusap kami dahil din sa mga issue at para din magkaroon sila ng consciousness na yung security nila bantayan. Diba? Mabantayan sila, maiayos sila. In fact, kailan lamang merong na-ambush dito si Perry Mariano
taga Quezon City, kaibigan namin yan ni Attorney Inton. Nakausap ko pa siya sa video call. 2 hours bago siya ma-assassinate, bago siya mabaril. Alam nyo, may mga intel-intel pa ako nakuha. Marami naman diyang sympathetic sa atin sa mga iba't ibang departamento na may kakayahan, no, sa law enforcement agencies. Sa akin pa daw ibibintang. Oh, kasi ikaw yung Ay, hindi ko alam kung paano naman ididikit yun. Pero yun na naman, may nagsabi, ididikit sa akin yung issue na yun. Ganito po, kadesperado. But okay lang mo yan. You know, Ninoy Aquino, during the time of Marcos Sr., was detained. Ang case niya was murder. Yun ho ang naging kaso ni Ninoy Aquino. So again, we're seeing the same things happening now. Na nakikita natin yung panggigipit, ginagamit yung mga ahensya ng gobyerno, yung nakawan na nakikita natin, parang bumabalik ulit yung mga nakaraang mga pangyayari sa ating kasaysayan, sa ating lipunan. Kung Mike, ano po masasabi ninyo sa mga lumalabas na espekulasyon tungkol sa posibleng political angle? Sa tingin po ninyo, dapat ba itong ikonsidera o hayaan muna ang proseso na maglinaw? Opo. Hindi hindi tayo dapat manahimik sa impeachment. Kasi ang saligang batas, ang nakalagay po dyan sa impeachment, it is a political process. Pag sinabi kong political process, ang definition ho dyan kasi, saligang batas po natin yan, Biblia ng ating lipunan. Umabot na sa punto na ang isang presidente, vice president, the constitutional appointees like COA, Civil Service Ombudsman, umabot na sa punto na hindi na sila pwede pang manatili sa posisyong iyon. Yun ang naging pagpatungkol ng ating saligang batas na ang mga civil institutions, ang mga negosyante, ang mga lahat, wala na. Hindi na gumagana o wala nang pagtitiwala. Can you imagine ang Vice President who is now the highest rated in terms of trust ratings, siya pa matatanggal? Tingnan yung ratings ng mga presidente, speaker, senators. Si Vice President ang pinakamataas. Bakit siya ang tatamaan ng impeachment? Bakit siya ang kakasuhan? So ito po, ang nangyari, definition nila ng politika, naging politikang partisan, politika talaga. Ilan kami, ilan kayo, pagbotohan natin yan. Diyan ko ginagalang si Pangulong Rudy Duterte. Noong panahon na nakaupo siya, i-impeach nila si Vice President Leni Robredo na kayang-kaya niya. May bilang siya sa Kongreso, may bilang siya sa Senado, pero higit sa lahat sa Kongreso. Pero sinabi niya, tumigil kayo. Tigilan niyo ang mga pinagagawa ninyo. The person was voted by the Filipino people. May mandato yan, irespeto ninyo. Yun ang salita ni President Duterte. Tama kayo. Nakakakilabot yun at nangyayari na naman ngayon that the people of the Philippines needs to wake up. Paulit-ulit na lang, di ba? Sabi nga nila, we can have mistake, but make sure it's different mistake. Pero pag yun ang mistake natin, magtiwala, bumoto ulit ng hangal, tayo na naman talaga ang kawawa. Alam niyo kanina nagsasalita si Kong Mike, sasagutin ko sana, but I don't want to interrupt him because yung salita niya talaga, kailangan natin talaga today. Kasi that's the reason why we need to wait for him. Tapos kahit tapos na yung tanong na yun, binabalik-balikan ko siya. Kasi ano tayo uhaw tayo sa oras na magpahayag. Kasi ang media ngayon ay medyo kakaiba. Namimili, di ba? So ang pagpapatunay lang natin, dapat tayo matuwa. Kapag, di ba may kaso si Kong Mike? Ilang kaso mo? Sa ngayon, tatlo ata. Pagkatapos ng segment na to, baka 5 na yan. Iba na. At sinisiguro ko, si Atty. pag may kaso ka pala ngayon, alam mo sinabi ni Kong Miao, kaya tawan-tawa ako, hindi ako makamove on doon. May kaso ka,
O hindi, okay lang, kasuhan ka. Dahil pag may kaso ka, sigurado ka, hindi ka magnanakaw. Di ba? So, moving forward, can you please continue? Kasi may mga tanong ka pa na Actually, nakabase. kasi we're running out of time bago tayo mag-rapid fire. Isang tanong na lang kay Attorney Mike pagdating ho doon kay kaso ni Jay Sonsa. You mentioned something about availing of provisional remedies, no? Sa nangyari kay Jay Sonsa. Baka pwede hong ibigay niyo yung konteksto na to na kung bakit maganda sana na wag mo nang ma-dismiss yung kaso in relation to what he said na sinasabi niyang may sakit yung presidente. Okay, maganda ho ito, pakinggan niyo itong mabuti Si Jason sa dito ay isang akusado, pero ito ang kanyang mga karapatan. Tapos, Go, Attorney Mike. sa kaso kasi ng libel, lalo't ang iyong pinagsalitaan na isang government official, yung truthfulness of what you said is available as a defense. Ngayon ang pinag-uusapan dito, yung medical condition of the president. Now, si Jason sa as an accused, kung magtutuloy itong kaso na ito, now has the right to ask the court for yung mga other modes of discovery, including compelling yung mga yung production of the medical records of the president or mag-undergo siya ng medical examination. At pwede na rin isama yung DNA to make sure na yung ini-examine na presidente ay yun ng totoong presidente. Kaya sabi ko dito, I think the NBI has committed a blunder here. This is a major blunder on their part na hindi nila pinag-aralan. Ang gusto lamang nila, maharas nila itong si Jason sa. They didn't even think about the possible consequences. Kaya natawa ako nung nakita ko binasa ko yung kaso. Sabi ko, swerte ka si Jason sa dito. We are about to get more scoop from Jason sa through this. And I hope na makarating ito sa husgado. Pero ang guess ko na nga, pag nadinig nila yung mga sinasabi ko tungkol dito, baka mag-pop out or baka umatras yung NBI. Yung judge nga umatras na doon sa no bail niya, not bailable, So, I think they have committed a mistake here. The same way kanina yung PGMN si Franco Mabanta, hinuli tapos meron daw 75 million na nasa sa maleta. Sabi ko this is another yung ill-advised na mga kilos ng NBI kasi first question mo dyan, saan galing yung 75 million? Correct. Kung yan ay pera ni Martin Romualdez, winidraw niya ba yan? Dapat may AMLAC report. Kung walang AMLAC report, that means nakastore somewhere in a condominium yung pera na yan, di ba? Kasi di ba? All of this, compare the production of all these documents. Pag tinuloy na itong kaso na to, kaya I think the NBI, lagi ko sinasabi, yung arrogance and ignorance is a lethal combination. Mayabang ka pero ignorante ka naman, hindi ka maalam doon sa pinagagawa mo. You are bound to commit mistakes. Ang daming mga pagkakamali dito. The same way that they're committing all of these mistakes against you. Yung mga kasong pinagsasasampa kasi ang gusto lamang maharas yung mga tao. I mean, look at this. Mag-pretend na lang tayo na bobo tayong lahat. Kunyari, aksidente lang na ang kinasuhan ay si Jason sa. Kinasuhan si Mike Defensor. Kinasuhan ang PGMN. Kinasuhan si Kibuloy. Kinasuhan si Rodrigo Duterte. Si BP Sara. Kunyari hindi natin alam. Mga bobo tayong lahat. Hindi natin mapagdudugtong-dugtong lahat ng mga ito. And this is the assumption of this government. That kayo, na mga mamamahayag, mga bloggers, ordinary individuals, ay wala kayong sapat na kaalaman o kaisipan. Hindi nyo mapagdudugtong-dugtong ito. At kahit mapagdugtong-dugtong man ninyo, wala kaming paki. Yun ang sinasabi nila sa atin. Ang mahalaga, gagawin natin. The only difference between democracy and other authoritarian government, you know what? Freedom of expression. Amen? Pag wala na yung freedom of expression na yan, authoritarian government tayo. And this is what is happening in our democracy right now. The republic is under threat. The democracy is under threat. Kaya sinasabi ko noon, the greatest destabilizer ng gobyerno na to, yung kung sino-sino tinuturo nila, it is the government itself that is destabilizing. I have clients who are farmers doon sa probinsya. Alam mo, sabi nila sa akin, ako'y nalungkot doon sa sinabi nila. Sabi nila, kasi lupa ang pinaglalabanan dito. Sabi niya, alam mo, attorney, sabi niya, minsan, naiisip namin, mas maganda pa talaga yung may armas. Sabi ko, bakit naman? Kasi pag may armas, pinakikinggan nila.
nakikipagnegosasyon. Pero pag kami lang ng mga ordinaryong magsasaka, walang gustong kumausap sa amin. 20 taon na kami nakikipaglaban sa lupa. Hanggang ngayon, ito pa rin kami. Malalaking korporasyon laban sa maliliit. And this desperation from the people, nararamdaman natin. That's why tayo, ang role natin dito, kami nila Congressman Mike, we're just trying to give hope sa mga tao na may pag-asa pa. The violence is our, it's not, last resort, it's not even an option. Kasi tayong lahat ang matatalo dito, in a violent struggle, tayo ang matatalo dito. Ito'y gagawin pagkakataon ng mga komunista, ng mga makakaliwala para pumasok doon sa eksena. And they will steal the show. Tayo ang matatalong lahat dito. So, tayo, sa pamamagitan ng pamamahayag na to, we are defending the Republic. Huwag kayong matakot na patuloy yung magpahayag. For as long as there are people like you standing, buhay ang demokrasya natin. At di ba, ito lang importante lang ka, Penny. Attorney Mike, parati itong inuulit sa atin, when we make comments against public officials, hindi ba? Sabi ng Korte Suprema, para yung scalpel. Correct? Ano yung scalpel? Yung ginagamit nyo sa operasyon? Iyon ay isang pagsusugat para matanggal yung nana nasa loob ng katawan, para matanggal yung bukol na nagkokos ng cancer. Yan ang hinahambing ng ating Korte Suprema sa fair commentaries ng bawat isang mamamayan patungkol sa kanyang public official. It is a scalpel that is needed to incise, to remove the cyst, yung nana, para matanggal yan sa katawan, para maging malinis. Kabilin-bilinan niya ng Korte Suprema na kaya kailangan huwag isusuppress ang ating boses pag tayo ay nagsasalita laban sa mga nakaupong opisyal at sila naman dapat hindi balat sibuyas. Penny, tatandaan mo nung kasagsagan pa lang ng gulo. Tapos tayo yung tinatawag na prayer warrior. Yes. Tapos isa-isa tayong kinunan ng opinion. Andyan yung isang prayer warrior. Natatandaan mo? Andyan pa Si Ka-Astra. Saan? Andito sa likod. Anong ba sinabi ko, natatandaan mo, Ka-Astra? Anong palagay niyo sa aming mga Pilipino? Sugat na pagkatapos band-aidan, okay na, natakpan na? Hindi niyo ba alam pag tinatakpan ng sugat, kagat pa lang ng lamok yun, kaya nyo tinakpan, naging sugat, kinamot nyo. Pag pinabayaan nyo yan na nakatakip, magiging gangrene yan. Ganon yung sinasabi niya, kaya kailangan ng scalpel, talagang para buksan, makita, ano ba? Yes, Kaya, sa totoo lang, yung sinasabi kanina naman ni attorney na magpanggap na lang po tayong bobo. Ano kaya yung sinasabi sa kabila? Magpanggap kayong matatalino. Di po ba? Kaya ano mangyayari sa kawawang bayan? Patay. Penny, una, thank you, Attorney Mike, dun sa mga binanggit mo. Pero, just in relation to what you said, kasi ngayon po sa Kongreso, minabuti ko na, before the voting, nasabihin na ho to,